Para sa taong medyo malabo yung mata. Medyo kailangan ko mag-squint. Pero kahit mag-squint ako, hindi ko parang nakikita fully kung ano talaga yung itsura niya. Kung anong quality niya. So, much better if check niyo muna yung quality ng vid. Mag-take kayo ng test shots bago kayo mag-film ng long vids. Kasi malinaw naman siya pag tinitigan mo malapitan. Pero kung katulad ko kayo na hindi naman 2020 ang vision, baka mahirapan kayong makita fully kung anong itsura nyo dun sa screen niya sa harap. Hawak ko lang yung mount niya na magnetic. Currently, 62% na siya. Pero i-road test ko na siya ng ganyan. Hindi ko na siya i-charge para lang malaman ko kung gaano katagal. Yung itatagal ng 62%. Half day lang naman yung mga gagawin ko. So, feeling ko, sakto na yan para sa akin. Feeling ko nag-start siya mga 65% kasi nag-video na ako kaninang umaga. Siguro mga naka 10 minutes na din ako na clips. So, titignan ko na lang kung ano. Ay, ayan. So far, okay naman siya. Hindi ko na i-edit yung color nito. So, tignan natin. Ito pala yung battery niya. Sa kapatid ko kasi to. So, nagre-review ako ng gamit ng kapatid ko. Anyway, so, ito yung battery pack niya. Gamit ko yung isa nasira kasi. Ayun. Tapos, malalaman nyo if kung ilang, kung pag nag-green, sabihin full charge yan. Ito pa palang side note is, hindi siya katulad ng DJI Osmo 3. Hindi ko sure sa mga previous version ng DJI Osmo. Hindi siya katulad ng Osmo 3 na pwede mo i-adjust kung saan mag-focus. And yung may bokeh, hindi siya ganun. Ito talaga is para siyang lahat clear, walang separation, walang bokeh, ganun. Close-up shots like this, hindi siya magko-focus. Pero kung ganyan, malayo, okay naman siya. Ito handheld version. Handheld? Tested the cam din ng nakapatong lang sa dashboard just to see if magiging shaky ba yung video. So far, hindi naman, and since flat din yung base ng camera, madali lang siyang ipatong on other flat surfaces. Sa specs naman niya, you can look online just in case na may mamiss ako ipakita dito. Currently, I'm showing you yung mga available resolution dito sa camera na to. Sa Pro settings naman niya, pwede niyong i-customize yung color, exposure, white balance, and noise reduction. Makikita niya lahat yun dun sa Pro settings niya. Also, dalawa pala ang storage nito. Isa internal, isa for SD card. Dito pinapakita ko lang iba't ibang option dun sa menu niya, dun sa pag nag-swipe
down kayo dun sa menu, makikita niyo iba't ibang icon. Pause nyo na lang para makita nyo individually yung mga icons. So ngayon, 7% na lang siya. Ano na to? Second day na? Second day? 7% na siya. Hindi ko na siya isasagad hanggang say 1% or what. Kasi usually hindi ko naman dinidrain yung mga batteries ng ganun. Yun lang, tinagal niya. Sa i-review ko yung clips ko, ilang minutes yung na-roll. Pero